gusto mo? Oo, sana eh. Kaso, sira na naman daw, sabi ni Elton. Ang tagal-tagal na lang motor ko dito. Hanggang ngayon, di pa naaayos. Pinagloloko na ata ako ng mga yun eh. Tarang talaga, no? Hayaan mo. Kakausapin ko. Pero sir, baka naman pwedeng makahingi ng konting tulong. Nabaril kasi si Rudy eh. Nasa ospital pa eh. Salamat. Pero kulang pa po ito yung antibiotic niya kasi ang mahal, di ba kabababa mo pa lang? Kulang pa yan, Naling Betchay. Oo naman po, 7 days yun, di ba, pag antibiotic? Oh, yan, pwede na yan. Oo nga po, pwede na to. Kaya lang, hindi po nakakapagtrabaho. Simula na aksidente po si Rudy eh. Wala kami makakain. Sa ospital po, tubig lang kinakain namin. Pampalipas ng gutom. Hanggang dito pa naman, nadidilensya ako. O ito, Sige na po, pagpapalain po. siguraduhin mo ha. Opo. Ikaw bahala dun ha. Ako bahala po. Huwag kayong mag-alala. Takot silang lahat sa akin. Bahala ako dyan, boss. Elton! Gabo, siguraduhin mo naman magawan mo ng paraan. Dahil kung hindi, pati ako magkakaproblema. Badong, asan si Elton? Nandun po sa loob, oh. Uy, nakasalubong ko si Sir Brando. Bakit hanggang ngayon hindi pa gawa yung motor? Nakakahiya naman kayo. Tagal-tagal na nun ah. Betchay, pwede ba wag ako ang talakan mo? Dahil kung may totoo nakakaalam ng kwento ng motor na yan, si Gabo yun, nandun sa loob, kausapin mo. Ano naman ginawa mo? Anong kinalaman mo doon sa motor? Ginamit ni Gabo yung motor para sa trabaho niya. Saan mo ba naiwan yung motor, Gabo? Sa may Binondo po. Pero kukunin ko rin naman po ngayon eh. Di ang totoo, wala talagang sira yung motor. Niloko nyo, Sir Brando. Ha? Kaya hindi matubos-tubos yung motor na yan dahil sa'yo. Kinuha mo, ginamit mo, nagyabang ka na naman! Palpa ka naman eh! Babayaran na yun eh! Tutubusin na! Pera na! Pangtubos! Panggamit ng tatay mo sa operasyon! Pera na! Naging bato! Wale ba? Tama na! Ano ka ba? Hindi mo ba narinig? Sosoli naman ni Gabo yung motor. Ano pa gusto mo? Huwag ko kayo mag-alala. Kukunin ko yung motor.